Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kaping, mga bunyog. Ginabi na naman tayo. 7:30 na po rito sa Pilipinas, mga friend. Ha? Nagka-interest lang ako dito eh. Natural. Ito namang si Mima Alicia. Ha? Sa kanyang vlog. Bigyan lang tayo reaksyon. No? Hindi ko na ako tatapusin to. Although maiksi lang. Sabi kasi dito, 58.7% gustong papasukin ang ICC sa Pilipinas. Pakinggan natin ha. Meron no ito 12 hours ago. Marami hong subscriber si Mima ha. 26,000 views po ito. Ating bibigyan ng reaksyon. Alright, talaga nga namang papalapit na po guys ng papalapit ang hustisya para po sa mga pamilyang na biktima ng madugong drug war campaign ni former President Rodrigo Duterte. So yung huli ko po kasing update guys, nung December sa isang survey firm na ang mamamayang Pilipino humigit kumulang 30% pa lamang po nung December yun guys ang gustong papasukin, gustong makipag-cooperate, mag-imbestiga ang International Criminal Court sa crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte. So December pa yun guys, last year bago magbagong taon. And then ngayon, meron pong isang survey firm na lumabas which is ako guys, nagulat kasi parang feeling ko, isa po itong achievement para sa ating mga human rights advocator na dumadami na po guys ang nabubuksan ang kanilang kaisipan, nabubuksan ang kanilang munting pag-iisip na mahalaga ang International Criminal Court dito sa bansang Pilipinas para po guys magkaroon ng hustisya itong mga pamilyang na biktima ng crime against humanity ng kapanahunan ni former President Duterte. So ngayon guys, I do believe, hoping, puhon, diba, na matapos na tong laban na to para makamit na nga po guys ng mga pamilyang nakatsinelas. Alam nyo naman po guys yung ibig sabihin ng mga nakatsinelas, no? Mga blue corner people, blue collar people, tama ba yung pagbanggit ko na yung mga construction worker, tricycle driver, diba, pedicab driver, kung ano pa man, basta mga mahihirap na tao, ang talagang naging #1 victims ng drug war campaign ni former President Duterte. So ngayon nga po guys, ito na. Grabe, talagang hindi naman tayo sa nape-pressure pero talagang grabe guys yung yung boses ng mga mamamayang Pilipino din guys, talagang bumuboses na sila ngayon. Salamat sa inyo. Magbibigay na ho tayo ng reaction dyan, no? Alam nyo mga friend, ito hong grupo ni Duterte, Kibuloy, sila po itong Kibuloy, at ilan na ho, patong-patong na ho ang arrest warrant, no? Ito namang si grupo ni Digong, yun nga po, papapasukin na ICC, sabi, Pero, yun nga, ayon kay Marcos, hindi raw niya i-recognize yung arrest warrant ng ICC at hindi siya tutulong, no? At hindi niya bibigay si Digong. Verbally, verbally. Hindi natin alam kung anong nasa isip niya, di ba mga friend? Ayon nga kay Harry Roque, hindi rin siya naniniwala na hindi, si Harry Roque na nagsasabi na para maniwala daw siya, si Harry Roque, mas ganun-ganun yun, ganun na lang yun, di ba? Kailangan iritin ni Marcos, ni PBBM na susulatan niya ang NBI, lahat ng sangay ng kapulisan bilang Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines na huwag makikooperate sa ICC sa pag-aresto kung papasok man dito para arestuhin si Digong at saka yung kanyang mga kasama, kagaya nila Bato, ganun. Yun ho ang sabi, di ba mga friend? Kaya malamang dapat tayo, maasa rin tayo na pwedeng
bigay ito. Kasi nga talagang masyadong grabe na ang ginawa na itong pamilya itong Duterte kay Marcos. Imantakin mo sila na yung katakot-takot ang kasong malulupit. Sila pa itong nagkukundak ng rally. At sila pa itong sumisira dito sa gobyerno na ito, na hindi maintindihan kung totoo nga bang nag-aaway sila. Dahil nga saan ka naman nakakita na minumura na yung Pangulo pinoproteksyonan pa yung nagmumura sa kanya. Di ba mga boss? Hindi mo malaman kung ano laro di ba? Pero gaya ng umaasa rin sila Secretary Ronald Llamas na ibibigay ito. Pero yun nga, hindi natin alam. Diba, mga boss? Dito tayo ngayon lalagay. Kung itong mga maka-China na to, sila ang nagrararali, hindi ba pwedeng gumawa naman ng mga biktima? Gaya siya sabi ni Mima na merong mga 30,000 or more na mga biktima nitong crime against humanity na to, itong EJK nito si Digong, di ba? Ngayon, hindi ba sila pwedeng gumawa ng kagaya ng rally? Itong mga nabiktima dito natin malalaman ang katotohanan kung talagang ilan ang mga nabiktima ng war on drugs ni Duterte. Dapat mag-conduct sila ng rally para bulabugin itong si Excellency na makiki-operate na siya alang-alang sa mga naging biktima ni Digong nang walang kalaban-laban. Nakaramihan nga dyan, tinaniman lang ng ebidensya. Merong kapirasong droga na nakita, binaril, patay. Di ba mga ganun? Patay ka, may nakuhang sachet ng droga. Pusher ka. Yun na nangyari mga friend di ba? Wala nang husti-hustisyang wala na. Yun nga, crime against humanity siyang naging kaso itong grupo ni Digong, di ba mga boss? Ngayon, kung itong mga maka-China na to, sila, mantang liwasan Bonifacio, 7 araw na nag-rally doon, mga friend. At ang sinisigaw, bumaba na sa pwesto itong si Marcos, si PBBM. Dahil ganito, dahil drugs daw. Nagkukukain, kung ano-ano sinasabi, di ba mga friend? Pinabababa. Tinatawagan ng Armed Forces of the Philippines, PNP, lahat, na mag-withdraw na ng support dito sa kay PBBM. Para yun na nga, iupo na si Sara. Ultimo si Sara, di ba? Nandun pa nga sa rally. Kala nila, indabag na wala sumama, maski Boy Scout. Di ba? Yung 7 araw, talagang tuloy na yun Pero ngayon, rally pa rin ang rally. Di ba? Ito pa isa, Padre, Panay Mura, Sakbang Maisog, prayer rally. Di ba? Yes, totoo. Isa po yung pare, isa po yung obispo. Alam niyo kung anong ginawa niyan? Ngayon kasi guys, ngayong araw na to, meron po one day ago lang itong vlog ni Mima kung sinasagawa ang hakbang maisog na prayer rally sa Central Luzon. Tapos nakita ko itong obispong to. Hindi ko kilala kung sino yan, pero nagsalita siya guys. At alam niyo ba kung ano yung bukang bibig niya? Puro mura. Puro panlalait sa administrasyon. Ngayon nga po guys, napagtanto ko na nasaan ang separation ng church and state. Diyos ko po guys, ngayon lang ako nakakita ng isang obispo na sumusuporta sa isang mamamatay tao. Guys, panoodin nyo to sa pinaka-first part ng kanyang sinabi, nilait niya po guys ang pamamalakad ni President Marcos na tila baga parang nakukulangan siya kasi masyado daw pong mabait. Mas gusto niya daw po guys yung pamamalakad ni former President Rodrigo Roa Duterte na meron daw tapang na malakas.
Gusto niya daw po guys ng ganun. Mahal niya daw po ang ating former president. Yan po yung kanyang pagsisiwalat dahil mas tama daw po guys yung kanyang pamamalakad. Putik yan, pati obispo, pare. Hindi basta pare ito, obispo ho ito, ha. Sige, tuloy mo, Mima. Hebang ka ba? Sa ang part naging tama. Alam nyo guys, diba? Yung mga kapwa niya obispo, yung mga pare, lahat ng sinisigaw nila almost kada buwan, monthly, yearly, diba? Sinisigaw nila human rights. Kasi diba, yung nangyaring AJK, yung war on drugs kung saan madaming Pilipino ang namatay. Diba sumisigaw sila sa hustisya, yung mga pare na yun. Tapos ngayon, makakakita ako ng isang obispo na sinusuportahan ang lahat ng pamamalakad, lahat ng ginagawa ni Digong. Okay lang sa kanya guys na Pakishare ho itong vlog na to, hindi ho for the views, ha, para baka sakasakaling makagising tayo ng mga utak, ng mga natutulog ng mga siraulo, ha. na pumatay. Obispo ka ba talaga? Ha? Grabe guys. Grabe. Ito yung first part guys ha. Panoodin muna natin bago pumunta tayo sa pagmumura ni Father. Pakinggan nyo guys ha. Pakinggan nyo. Yeah. Ano raw kung gagawin ng isang obispo sa isang trastong tulad nito? At sa nalalapit na 28, ano raw po ang gagawin ng isang obispo? Simple lang. Alam niyo po, sa edad kong ito, marami na po akong kasikita dito, mga 30 anyos. Huwag kayo magpapagdata. Taragis na ito. Marami raw siya kaedad doon sa rally, mga 30 anyos. Sige, tuloy mo. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, ang babae. Hindi nagtatapo ng balat ng candy, nilalagay sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino. Pag nasa Subic, ang babae, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno. Ito nagsasalita na alagad daw ng Diyos na ito. Kamukha ni Harry Roque. Hindi kaya kamag-anak to? Sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Pati magsalita di ba? Hindi kaya kamag-anak to? Totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. High cholesterol, drink. Tama na po. Magbibigay na ho talaga tayo ng komentaryo. Grabe, no? Obispo ho yun, no? Obispo. Sabihin, katoliko siguro. O obispo ni Kibuloy. Ha? Pati manalita mukhang nakapentanil din. Parang, ha? Mintakin mo. Makaramihan ho dito, bising edad ko ng mga 30 anyos. Hindi ba naman, sinturi niya ata itong animal na to sa totoo lang, hindi ba mga boss? Alagad ng Diyos, nakaano pa, obispo nga may ano sa ulo Eto na lang, balik tayo sa ito. Hindi po ba pwede, itong mga naging biktima ng war on drugs ni Digong, sama nyo na yung mga nabiktima ng mga sabungero na hanggang ngayon hindi pa makita itong Department of Justice na to. No? Kung sakali magtotoo na 30,000 ang biktima nitong war on drugs, nitong si Duterte, isama mo yung mga anak niyan, asawa, kada isang mga nabiktima niyang war on drugs na yan, baka aabot ng 100,000 kung
magkakaroon po tayo ng tinatawag na lehitimong, hindi yung mura rally, prayer rally, mga boss. Ha? At pwede ho tayo siguro pumunta na ho yung mga, sumama na po itong mga human rights advocate. Oo. Hindi ho kasama yung ex-human rights advocate na si Harry Roque, ha? Hindi ho yan kasama. Hindi po kasama yan. Baka maisama niyan. Di ba? Gawin ho natin talagang mga friend. Kalat ito. Baka makarating ito sa mga kaparian, no, na nag-ahangad ng katarungan para sa mga nangamatay ng panahon ni Digong. No, mga friend. Madre, pare, para makita ng ICC na wine-welcome natin sila, maski na sinasabi nitong si PBBM na hindi sila i-recognize ang arrest warrant kung sakasakaling darating na. Di ba? Para mapuwersa itong si SX LNC na makita mo ng iyong mata, His Excellency, ang iniiyak ng mga naging biktima nitong iyong pinagtatanggol na ayaw mong ibigay sa ICC, na sinasabi mo na umaandar ang batas dito sa Pilipinas, na hindi kailangan ang International Criminal Court dahil umaandar ang batas dito. Umaandar ang batas dito, hindi nga mahuli yung si Bantag, si Kibuloy, nag-birthday pa. Oh. Paano umaandar yung batas? Alam kaya nito si PBBM ang sinasabi niya na umaandar ang katarungan dito sa Pilipinas? Ngayon, kung magkakaroon ho ng prayer rally, totoong prayer rally, pangungunahan po ng mga kaparian, ang mga madre, para hingin dito sa PBBM na muli tayong ibalik at magmiyembro sa ICC. Dahil ang kaya lang naman nawala sa ICC dahil nga itong si Digong, ayaw niya, dahil yan na nga ang mangyayari. O, diba? In the sense na nagdeklara na yung anak niya sa Davao ng another war on drugs. Marami na naman hong nangamatay, di ba? Mga friend, hindi ho basta-basta to. Kung pababayaan ninyo, baka magkatotoo na hindi nga ibibigay yan dahil maski na ang interview tawagin mo, sinagot pa nga ilang 100 times ko na sinabi na hindi ko i-recognize ang ICC. Diba, yun ang parating bukang bibig nito si His Excellency, di ba? Oh, dahil ganito ganun, ganito. Di natin alam, no? Pero kung yun makikita ng ICC mismo, yun nga na talagang merong malaking rally na sinasabi, na nakikita ng ICC, kung sino yung huhulihin nila yun ang nagpapabagsak sa gobyerno. Di ba? Yun ang nagsisisigaw na bumaba ka na. Sila itong maraming nangamatay nung panahon nila. Di ba? Mga boss, ewan ko. Pero, tao, gumalaw kayo. Oo. Dahil pag itong Duterte nakabalik, tapos na tayo. Oo, sa bagay, kakain kami. Kayo. Oo. Uubusin yan. Ang kawawa dyan, sa totoo lang, ewan ko lang kung babalikan si Marcos. Sakasakaling gaya sinabi ni Las Cañas, mag-ingat ka, bongbong. Traidor ang mga yan. Hindi yan lalaro ng parehas. Nangyayari na nga Nangyayari na. Wala kang ginawa kung hindi. I don't consider the Duterte as an enemy, political enemy. Minumura ka na diba? Hindi ko alam. Sana nga mali tayo. Sana tama tayo. Na ito, pwedeng magpalit ang pasya nito. Gaya na sinasabi ni Senadora Laila de Lima. Pwedeng magpalit ng isip to o sa whatsoever. Kasi nga, hindi sumusunod sa gustong mangyari ni Harry Roque na
i-handwriting niya, ang order niya, hindi sa salita lamang. Diba mga friend? Pero yun nga paulit-ulit. Ngayon ko lang ito binanggit, diba? Kung may karapatang mag-rally yung mga may kasong war against humanity, mas may karapatang mag-rally kayo. Kaya lang lumalaki rally niya dahil bayad yan eh. Oh. Tignan mo sa Liwasan Bonifacio, 7 araw ba? O di malaki ho kasi pera talaga ito. Sa dami ng naibulsa na itong pamilya na to, di naman tayo lang nagsasabi niyan eh. Oh, sa taga marami. Bilyon. Oh. 'Di ba? Oh. Eto na yan mga friend. Kailangan makapag-organize itong mga biktima ng isang talagang malaking prayer rally. Oh, na mga nakalagay sa placard na maawa ka, His Excellency, sa aming mga naging biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Yun ang mga ilalagay ninyo sa inyong placard. Oo. Huwag mong ipagtanggol ang pumatay ng napakaraming tao nang walang kalaban-laban. O yun ang mga nakalagay sa placard. Alam naman yung mga ano yan eh, mga realista, kaya nila yan. Oo. Kasi talagang mga friend eh, pag talagang tinuloy ni Marcos to, sira na talaga itong Pilipinas na to, itong pamumuno niya na to. Kasi iisa lang ang labas ito eh. Itinitigas niya na may gumagana hustisya sa Pilipinas, kitang-kita naman na sa buong mundo, hindi eh. Di ba, tinira na nga siya doon sa, Europe ba yun? Oh. Kamusta yung, mo, ganito, yung crimes against humanity, ganito, anong mata, wala, di ba? Wala akong papasok dito para mag-imbes. Ang ganyan, mga friend. Magkulab na ho tayo. Yan ho dapat gawin. Ng isang malaking rally, lahat po na naging biktima ng war on drugs ni Digong, magsama-sama, pare, madre, para bulabugin ninyo itong si His Excellency na makiki-operate ka alang-alang sa libu-libong nangamatay nung panahon yan, pinoproteksyonan mo. Di ba? Yun nga, sabi nga ni Senator Laila de Lima, paano mong sasabihin gumagana rito? Ni wala pang nasampang kaso dyan kay Duterte. Di ba? At sa mga naging senador pa nga si mga kasabwat niya, sila Bato, di ba? Ewan ko mga boss. Dasal. Pero yan, pwede kong gawin yan. Yan ang tunay na prayer rally. Diba? Na pwedeng suportahan ng madre, saka pare, at saka nitong human rights advocate. Meron naman di ba? Mantakin ninyo mga friend. Yung kaso nitong magkumpare nito. Wanted ng FBI. Isa naman may kaso sa ICC. Crimes against humanity. Putragis. Si Kibulog naman, rape. Kung ano-anong kaso. Yun lang, revocation ng baril. Di mo pa magawa, PNP. No. Sinabi na nga na hindi siya pahuhuli ng buhay. Tapos sasabihin niyo hindi basta-basta ganun lang kasilahin yung lisensya ng baril. Meron? Di ba? Ewan ko. Magkulab na po tayo mga friend. High blood abutin ko dito. Kalat Tibaya, shout out. Shout out Miss Akira Mirus. May you have a great day. Ingat, sabi ni Kalat ni. Good evening, Karaoke. Latiguhin mo na, Karaoke, sabi niya. Kalat ni talaga. Mahiwagang hiwa, shout out. Di kaya may ibang binabalak si Da Junior kina Dutay, kaya malambot siya kay Inday. Hindi natin alam, mahiwagang hiwa, hindi natin alam kung ano binabalak niya. Basta yun nga, dapat ang mga tao, tulungan nyo sarili ninyo. Ipakita ninyo na talagang wine-welcome ninyo ang ICC. Total, sabi nga nito si Mima, di ba? Ang alam ko nga, hindi lang 57%, almost 60% na ng mga mamayang Pilipino. Gusto na talagang makapasok ang ICC dito para magkaalaman na. Pero to si Excellency, gusto namang ayaw niya.
makikooperate. Ano pala? Ay, naku. Ewan ko sa'yo. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karoke at sa mga Roque Warriors. Good evening po. Medyo nauna ako ngayon. Kung ganyan po ang PNP natin, ay parang moro-moro lang ang ginagawa ng gobyerno natin. Mismo. David Alvin Mendoza ulit to. Dapat nga po, revoke na yung mga lisensya ni Gibbs at sa mga baril niya. Kung ganun po pala, ay kapag may impluwensya ka pala, ay walang magagawa ang PNP natin. Ang mabuti pa siguro ay buwagin na lang ang PNP at magtayo na lang ng vigilante group sa Pilipinas. Total, inutil naman ang PNP inutil naman ang PNP ng bansa at sayang lang ang pinasweldo sa mga kapulisan natin. Ewan ko nga ba? Tsaka mga karami spokesperson, babae, no? David ulit, oh. Karoke, Boplax pala yung si Sarah Jing. Hindi nga ata nagpractice ng profesyon niya. Baka hanggang notaryo lang ang alam. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, nagtatrabaho lang yan sa Supreme Court. At pagkatapos, tumakbo na ng politiko sa Davao. Kaya nga, laging elusive sa mga ambush interview sa kanya dahil walang alam isagot, kung hindi no comment. Basta ako, dasal ko, tumakbo Senado si Atty. Claire. Ha? Iba ako magdasal, Atty. Claire. Pinakikinggan ako ng Panginoon. Isa ako, ha. Ganun ako. Basta meron akong hinibigay. Pero hindi ako hingi ng hingi. Pero ikaw, Atty. Claire Castro, hinihingi kita. Talagang kailangan ka ng Pilipinas. Kayo, nila Atty. Enzo, Toto Kausing, ha? Ewan. Mga Pilipino. Baka manalo pa yan si Ipe, si Balweg. O Kinawa, Japan. Wala na. Librado Ludovico. Blessed morning po, Karoke. And to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. PNP, no comment po eh. Bayad na yan. Ano? Yun lang yun. Takimi, PNP, kaberde niya raw si Kibulog. Tinatanong ba siya? Hindi naman siya tinanong eh. Tapos sabihin niya pa, doon ako nagbeberde sa Kingdom. Wala namang nagtanong sa kanya nun eh, di ba? Yung chief ng Davao, may nagtanong ba sa kanya? Wala. Di ba? Akalain mo sinabi niya yun. Kaya kaibigan daw niya matalik si Kibuloy. Putik yan. Hindi naman tinanong sa kanya yun eh. Di ba? Di para sinabi na nung chief na wala kaya asahan sa akin. Tapos bigla babawiin niya. Pero trabaho lang to. Huliin ko siya. Bakit mo pa sinabing kaibigan mo? Ano? Pelikula ka rin eh, no? Totoo lang. Ano to? Raul Pasqua. Walang may sound. Shout out Raul ha. Kalat niyo. Appointed son lang ang malakas. Tayo dyan. Rodelia Alpilor, shout out ha. Sinasabotay ang gobyerno ng mga yan, Xerox. Kainis na talaga. O kaya sir, di kaya isasabay arestuhin si Kibulog na yan pag aresto sa ICC kila Duterte Ning. Yan lang po sir, ingat and God bless po. Sana Rodelia. Pero sa klase ng takbo kanina napanood kay Arlenson, meron sila talagang private army na handang mamatay para sa kanila. Ha? Kasi kung minsan, di ba? Kagaya sabi ni Matabato, ang kasama niya sa hit squad, Davao Death Squad na sinasabi, panahon niya, mga rebel returnees, tapos sila mga kapgu, tapos mga kapulisan. Patay lang sila ng patay. Meron silang 3,000 kada ulo. Tapos naging naipasok na raw sila sa munisipyo, nagkaroon na sila bilang ghost employee, sumusweldo na raw sila ng 5,000 buwan-buwan. Ghost employee sila. Baka nakalimutan nyo na, baka bukas sakali i-play ko ulit si Matabato. Doon yung tsaka doon sabi niya, hindi ka pwedeng hindi ka nang pwedeng patay-patay dyan eh. Kailangan may blessing ka ni Digong.
Pero yun nga, wala kang kahuli-huli. Kasi kasama mo naman pulis eh. O, diba? Alin Tayam, nak, shout out ha. Talagang tinatapalan ng pera ang mga pulis. Mga mukhang pera ang mga gagong pulis na yan. Hoy, BBM, pagalawin mo na mga pulis. Kahit yan. Federico Mandak, shout out. Hindi yan maaaresto. Si Bantag nga, di maaaresto kung si PBBM ang magpe-pressure sa PNP na maaresto yan, si Kibuloy. Madali lang yan. Pati na si Bantag. Pag binigyan ni Marcos ng ultimatum ang PNP, NBI na agad arestuin yan, sure yun, maaresto yan. Ang kaso, walang ginagawa si Marcos, easy lang siya, easy kasi siya. Puro pag di yan binigyan ng ultimatum ni Marcos, wala yan, di yan maaresto. Si Tevez, anong status ngayon? Nga pa rin. Totoo. Ewan ko. Posible. Si Digong, tiniklar martial law sa Marawi. Tinira yung mga di ba? Ganyan, kung lalaban itong mga Duterte, tsaka itong mga magulo tuloy, kasi may sariling army. May sarili silang private army. Pinakita kanina ni Arlie Stone, medyo marami-rami rin. Pero kung siguro, padadala talaga mga AFP doon na talagang ready to arrest them. Kung lumaban sila, talagang mamamatay. Kagaya nung nangyari doon kay mga paruhinog, di ba? Ganun ang mag-serve ng warrant. No. Pati si Abuera Mayor ng nakakulong na. Nag-serve ng warrant, patay din, di ba? Ganun ang aaresto. Ganun ang magse-serve ng warrant, hindi yung tao po, yan po ba si Kibuloy? Wala po siya rito. Sabi niya, patay tayo dyan. Sandra Daisy, shout out. Third world country tayo dahil sa buhatan ng mga halos lahat ng ahensya ng gobyerno para maproteksyon ang mga kapwa nila korap, instead ang mga Pilipino. At sino ang may kasalanan? Ang presidente ng Pinas dahil siya ang commander-in-chief at architect ng bansa natin. Naduduwag sa mga Duterte at DDS. Huwag muna tayo magsalita ng tapos, Cassandra Daisy. Pagdating ng ICC, pero yun nga, dapat mga friend yun. Yung sinabi ko, magkaroon ng talagang prayer rally ang mga nabiktima. Ang pating, ang nagrarally, yung mga nambiktima putik yan. Anong klaseng, ewan ko sa'yo, excellency, ha? Alin Tayam, shout out na ka. Tay, andyan lang yung sa Davao na mga halimaw na yan. Dapat lusubin na ang Davao para mabawasan ang salot sa lipunan. Yun nga dapat totoo, di ba? Rodelia Alpilor, sabi niya, yan sir, malaking pagkakamali ni PBBM. Ngayon di niya matanggal, di ba? Yan natin. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife. Stay safe always. And God bless po sa kaming lahat na sumusubaybay sa mga masasayang komento ng bawat isa sa amin. Ladies Anita ulit. Abnormal na ang mga PNP natin. Huwag nang umasa pa. Alam na this. Ewan ko nga. Alin Tayam ulit. Kasalanan talaga yan ni BBM. Palibhasa, mahina ang utak ng nagpasok dyan sa DepEd at mahina din ang utak ng pinasok sa DepEd. Gago talaga itong BBM na to. Ano yun, BBM? Pinakain ka ng laway niyan ng mga Duterte kasi sunod-sunuran ka dyan. Papit ka talaga. Pareho kayong bobo, kaya nakakahiya ang bansa natin dahil sa inyong dalawa, BBM at Sara. Alin Tayam ulit Tay, ekscelensya yan ng mga ekscelensya ng mga kabubuhan. African Sai, shout out Alin Tayam ulit Hoy Sara, ang pakialaman mo, ang obligasyon mo sa DepEd, ang daming problema sa DepEd. Huwag yung trabaho ng iba. Baka sa tingin niya sa DepEd, excellent yung DepEd niya, di ba? Ladies Anita ulit Tingnan natin kapag dumating na ang warrant of arrest
from ICC. Ewan kung si Butangera Sara, mahinto siya sa Secretary of DepEd. Hintayin na natin na lang pagdating ng ICC. Ganun na nga, Lady Anita. Yun na lang talaga. Anyway, malapit na nga, di ba? Lady Anita ulit, Sir Roque, kahit hindi makiisa si BBM sa ICC, bahala ng Napolcom. Sabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes, the port. Ngayon lang narinig ko. Oh. Baka pati Napolcom bayad, paano tayo dyan? Paano ewan ko, bahala na, di ba? Basta yun nga, magantay lang tayo. Miguel Soriano, shout out. Diyos ko, sarap paguntugin ang ulo ng dalawa niyan, BBM Sara. Niloloko tayo ng dalawang ungas. Wala di ko kayo masisisi kung ganyan ang mga komento nyo, sa totoo lang. Ha? Alin tayo muli to. Tay, ang kinatatakot niyan, ang dayaan ng 2022 kasi sa GMA7 screen naka-live sa 24 oras yung score ni BBM at President Leni parehos na silang 28 million hundreds lang ang lamang ni BBM. Pero di pa tapos bilangan. Ang alam ko nun, di pa napasok ang score ng Bicol. Tapos sabi daw, mali daw yun. Nagalit nga si Mel Chanco sa Comelec. Alin tayo ulit to. Tay, kamukha talaga niyan si Sara, si Fiona, yung babae na donkey sa Shrek. Parang tama ka. Ladies Anita ulit. Sir Roque, maraming salamat sa mga magandang topic na tinalakay mo po sa amin po ngayong gabi na ito. Good night sa ating lahat and God bless tayong lahat palagi. God bless, Ladies Anita. Oh, may pahabol pa. Sabi niya, si BBM Butangera Sara, kasal silang dalawa. Si BBM at Butangera Sara, kasal silang dalawa sa Muslim. Kaya siguro takot si BBM dyan sa Duterte shit. Sa pakiramdam ko, ay bahala na sila. Mga kababayan, subscribe tayo sa programa ni Sir Roque at push the bell button notification every day. Vlog, pakiusap naman mga baguhang kindly. Oh. Magkusa naman kayo, di ba? Mga ganun lang yun. Perdes San Juan, shout out. Good evening. Good evening po, Karox. Karox, nakikita dito sa kaso ni Kibs na mahina ang batas at pagkilos ng autoridad dito sa ating bansa. Nakamasid dito sa issue ng buong mundo sa kaso ni Kibs. Tanging US FBI na lang ang pag-asa mahuli upang makamit ng mga biktima ni Kibs ang hustisya. Ang kabataan at guro ang higit na nagdurusa at nagtitiis sa walang magandang plano ng DepEd para sa mataas na kalidad ng edukasyon. Totoo. Kailangan dagdag silid, aralan, aklat, modernong kagamitan, computer at higit sa lahat karagdagang guro. Nasaan na yung katagang ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ang wika ni Gat Jose Rizal, PBBM, gising ka na. Ewan ko sa kanya, ba? Si Gadon nga, ina-point eh. David Ali Mendoza ulit oh. Pahabol Karox, kung mag-iba na po kayo ng content, ay sasama na lang din po ako sa inyo na mamumundok. At kunwa, ay tutulong sa mga hikaw sa buhay ng mga kababayan natin. Kagaya ni Pugong Biyahero. Pugong ano? Biyakero. Biyahero pala. Minsan, napanood ko, todo depensa doon ang isang nagpadala ng courier sa kanila kasi po nawawala daw ayon sa nagpadala yung pala nakakuha na ng isa nilang kasama. Pera-pera lang din kaya gumagawa ng content na ganun. Nga eh. Mahiwagang hiwa. Oh. May sakit si Inday sa pag-iisip. Mukha nga. No comment. Sabay gaganon eh. Oh. Iikot yung mata. Sabay.
no comment. Joseph Rigodon, welcome to the club. Parehong manluloko ang pumalit at pinalitan. Kawawa sa inyo. Di ko makuha yung ano mo komento mo Joseph Rigodon dito. May something sa mga yan, sabi niya. User, shout out. Huwag mo nang tawaging His Excellency. Ginagago nga ng mga Duterte. Okay pa rin sa kanya. Takot sa mga Duterte. Yun nga yun. Armando Cabrera, shout out. It's a big mistake na bumoto tayo sa mga politiko na isang araw malaman natin na sila nagsasabuatan para mabudol ang mamamayan. Yun lang. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless Raul. Alin tayo ulit Mga ka-Rocky Warriors, nakita nyo ba yung video na may meeting yung mga senador? Magkatabi si Senador Risa Ontiveros at si Rapi Tulfo. Nagsalita si Senador Risa Ontiveros, biglang tinigil ni Rapi Tulfo, tapos galit na galit mukha ni Tulfo. Tinuro yung nagbibideo sa kalikod ng kabilang table. Sabi, kaninong pa ako binibidyoan tapos sabi ni Senador Risa, taga-office niyan nung nagbibideo. Sabay tawa at sorry si Tulfo kay Senador Risa. Ano yan? Basta-basta kasi nagsasalita. Akala niya siya binibidyohan. Masyadong rin si Tulfo di ba? Ewan ko ba? Kung ano yan? Lord. Raul Villanada. Si BP nila kung naipesto diyan sa DND ay parang kambing yan na pinapasok mo sa taniman mo ng gulay. Ngayon nga DepEd ay ganun na nga ang gagawin, ang gawain, di ba? Raul Villanada ulit Mukhang humina yata ang mga pulis. Ang sinasabi nila, opinion, hindi yan ang manda ng batas. Dahil kung baga sa armadong pugante, si Kibulok, pribileyo ang permit ng armas, hindi karapatan, tandaan ng mga pulisyan. Pulis na nga yan diba? Putik yan. User ulit putang ng Sara yan, kapal ng muka, walang kahihiyan. Si PBBM naman, okay lang sa kanya kahit winawalang niya siya ng mga Duterte. Bobo ka na at tanga pa, PBBM. Kinakampihan mo pa si Sara kasi sa asawa mo. Siguro talagang adik ka. Patay tayo dyan. Ay nako, mga daing na mga Raul Villanada ulit Gusto ko yung idea na tumatakbong senador si Atty. Claire. Parang may kapalit si Miriam Santiago. Gandang labanan yan. Oo Sana nga. God moves in a very mysterious way Pag yan ang napunta sa Senado, yung mga nagagaling-galingan niya baka susunod sa ilalim ng mesa Coke na malamig pa rin inom ko. Tigas ng ulo ko no? Chupisto Bunaaw ulit shout out Chupista Bunaaw. Good PM po Kuya Rox sa pamilya mong mahal at sa mga ka-Warriors PBBM. Ano ba, maawa ka na kay Kuya Rox. Nagkakamalat-malat sa kakasabi sa yung tanggalin mo na si BP Sara. Bahala ka PBBM. Pag si Sara ang naging Pangulo, pupulutin ka na lang at ang pamilya mo sa kangkungan. Huwag baliwalain ang pinaglaban mo kay BP Lenny na ikaw ay dinaya. Tayo tayo dyan. Chupisto Bunaaw ulit Naku Kuya Rox, huwag naman pag nanalo pa itong si Ipe at si Boom Tarat-Tarat, tapos na yan.
Tapos nandyan pa si Kimo. Naku po, buo na ang Sarsuela. Giba-giba. Kinawa dyan pa si Nader. Ted, shout out Ted. Ha? May mga magsasabing mag-resign lang daw si Sara sa DepEd pagputi ng uwak. Sana nga matanggal na. Sana nga matagal nang nag-resign itong si Sara dahil matagal nang may puting uwak sa YouTube. Sa YouTube lang, napanood ko ang pamagat na ang puting uwak, Jessica Soho. Meron ba? Pero para sa akin naman, Karoke, magre-resign lang si Sara pag naging puti ang budhi ng tatay niya. Doon tayo walang pag-asa. Mata natin ang mamumuti ng kaantay pero hindi puputi ang budhi ni Digong. Kaya si Sara tuloy ang ligaya. Galing mo talaga, Ted. Totoo. Lahat naman kayo, ba? Bernardo Chansing, shout out. Ang purpose nila BBM sa pagkapanggulo ay para ma-enjoy nila uli na ang makaupo sa palasyo, para mangmulimbat na naman at babawi sa pagkakabakante sa posisyon. Sakit na nila ang makaupo at ang makapagnakaw uli saan naging uli ang ngiwing hayop na BBM. Galit si Bernardo Chansing. Maganda na lang sa maaaring mangyari tulad ng tatay niyang mandurugas at kriminal. Galit si Bernardo Chansing ulit to. Parehong sinuka ng mga nakaupo ngayon. Parehong sinusuka ang mga nakaupo ngayon sa palasyo. Kailangan nang baguhin ang gawain ng mga buitring politiko. Basta sa akin lang, walang kwenta ang BBM na yan. Dinaya lang nila ang resulta ng eleksyon by hook or by crook. Resign ka na rin. Huwag mo nang hintayin na puwersahin kang sipain ang kakapal ng mga pagmumukha ninyong mga Marcos, ang lakas ng tiwala ninyo sa sarili ninyo. Paano ang gagawin natin, Bernardo? Pag nag-resign yan, si Sara uupo, patay tayo dyan. Hayaan mo na si PBBM dyan. Shirley J. Sir, shout out Wala talaga Karoks. Pag mapera ang kriminal, hirap na hirap ang PNP at NBI na hulihin ang kriminal. Pero pag mga dukha, naku, mabilis pa sa kidlat kung hulihin at ikulong Sa Pilipinas sa lagayan ang kalakaran hanggat walang matinong presidente ang nakaupo sa atin, Karoke. Hindi magbabago ang ganyang sitwasyon. Ay, naku, totoo yan, Shirley. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out mga friend. Friend Dolor Garcia. Amy Bingson, shout out. Eman Escalonanak, shout out. Sabi ni friend Shervin. Sir Rox, Impong Basyang, Team Tiadeli, bumabati po ng magpalang buhay. Sa lahat po ng buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo today, Sir Rox, parang nangangamoy ayawan na po talaga. At bahala na lang po talaga si Batman. Grabe na po ang galit ng mga kontrabulate. Pero ayan, papetik-petik, lelembot-lembot, at puro kabugukan lang na desisyon. Malupit na nga lang po. Palagi ang napapala para sa taong bayan. Totoo, Tia Delica. Puro mga inutil lang po pala talaga ang mga walang silbi yung mga dapat pong tagapagpatupad po ng batas. Ano po ba ang ginagawa niyang mga buwisit na po inutil na mga yan sa mga pwesto po nila? Andyan po ba sila para maging cheering squad ng mga pugante o tagapalapak po ng mga hinayupak na halimaw na ginagawa pong katawa-tawa at ungguyan lang po talaga ang klase ng batas ungguyan lang po ang klase ng batas na meron po tayo, Sir Roque.
Ay, naku po. Naku po naman po talaga, Sir Rox. Talagang tayo po ay nasa alapaap at duyan po ng kapangyarihan ng kadiliman na nilulukuban po ni Satanas. Totoo yan, Tia Deli. Mga pesting yawa na mga walang silbi, mga buwisit, para sa inyo para ninyong awa, magsilayas na kayo dyan, gigil na makapag-take over ang hukbong boom tarat-tarat. At yung isa pang may ipo-ipo power na sobrang gigil na gigil sa pagkabobo at umuusok ang lubot para makapwesto. Ginagamit pati ang Diyos para lang makapanlambat na sandamakbak na syunga at uto-uto mismo. Grabing line-ups, ano po? Grabe, baka alam. Pagdating po sa Senado, ang tagapagtanggol ng mga inutil at bugok galing sa kalawakan. Ay, yung pong basyang ay lalayas na bago pa po bumaligtad ang sikmura ko sa buwisit sa mga lintik na pisting yawa. Pwe, lumayas-layas nga kayo dyan. Sarapan ko, kinam, mga leche. Ito, sarap nyo talagang bibeltukan at kutusan, mga pesting yawa, kinam, mga buwisit, tsupe. Ang ulo mo na naman dyan. Tia Deli ka, ha? Sino ba hindi iintang ulo sa mga hype na ito sa totoo? Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo at sa mga ka-warrior. Sa mga performance na ipinapakita ng kapulisan at NBI, maliwanag po sa sikat ng araw, tubig sa batis na wala silang intensyon na hulihin ang mga fugitives na ito. Kasi nga po, kapag mga taong involved sa taga Davao, untouchable po talaga. So sad na ganito po ang kalagayan ng ating bansa. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Pabian mismo. Pipito Duran, shout out. BBM, may takot pa din. BBM, may takot pa rin. Niloloko lang ng mga tao sa Pinas. Lilichang, shout out, ha. Sabi niya, paano huhulihin ng PNP at NBI si Kibuloy? Wala namang kumpas ng DOJ na hulihin yung impostor na pastor ng mga buhaya. Kailangan pa ata ng basbas ng nasa taas. Baka kulang sa padulas. Ewan ko kung ano na yan. Just DOJ na yan. Sa totoo lang, mga friend. Ha? Grabe, no? DOJ, no? Kaya nahihiya ito mga to. Angelito Defensor, shout out. Ay nako, nagugulat ba kayo dyan kay Kibuloy case? Sa Pilipinas, ang lahat ay may presyo at pwedeng bayaran. It's all about the money mismo. Welcome to the club, Angelito Defensor. Alulalia, shout out, ha. Jeff Ramos nak, shout out. Sabi ni Alulalia, umiiral pa ang Duterte influence at isa talagang weak president si BBM. Unqualified talaga sila mamuno, pero dahil Marcos Duterte sila, tinitingala pa din ng mga bobotante at panatiko. Good day, Sir Rox at sa ka-warriors. God bless Alulalia mismo. Friend June Lagon, shout out, ha. Hello, Manong Roque. Sabi ko na nga, nagpaparamdam lang sa media ang PNP at NBI. Tapos na po ang papel nila sa drama. Patay tayo. Palabas lang lahat. Ay, apo, uray, pukol, maka rawana, ama, pakawanin, idata, mangluloko, dat kapadada. Lokano yun, ha, friend, ha? Bakit nga ba ang mga kaayukanuhan mo hindi gumagalaw sa mga taga Davao, friend yun, ha? Dapat pagtanggol ninyo si Excellency, di ba? Mary Grace Santos, shout out. Karox, wala na pong gamot sa kawalan ng delikadesa, patay tayo dyan. Yun nga, ano? Sakit ba yan?
Mary Grace Santos. Parang tanganising virus nga rin. Parang delikadesa, kawalan ng delikadesa virus. Manalangin lang tayo na dumating ang karma sa mga durobong gahaman sa confidential fund at mga kurap. ICC, please, bilisan ninyong investigasyon. God bless po. Diba? Tama ako, diba, Mary Grace? Dapat mag-rally. Isang magandang prayer rally. Ano masasabi mo, friend June? Ang mga biktima ni Duterte, diba? Kasama Madre, Kaparian, Human Rights, mga, diba? Huwag nang si Roque, June 360 ulit, Isama na rin po natin si Ma'am Cielo Magno. Yun, lagot ang mga kurap sa kanya sa sipag niyang mag-research. Makikita niya lahat ang mga tiwaling gawain sa gobyerno. And for sure, marami pang magagawang panukala sa Senado para maayos ang gobyerno. Kaya siya natanggal kasi marunong siya at maraming alam. Ayaw ata ng administrasyon ngayon na ma-solve ang problema sa Pilipinas. Ayaw din nila ng magagaling, kaya nandyan pa rin si Sara. Totoo. Tinuang sa DepEd para manatiling walang alam mga kabataang Pilipino. Kalukuan dahitoy ang gobyerno, sakit sa ulo, dasal. Sabi ni June 360. June Lagon ulit, Hindi po popcorn ang hinanda ko habang sinusubaybayan ko ang pangyayari dyan sa Pilipinas. Dahil matagal pa po ito, chewing gum ang hinanda ko para pang matagalan talaga at mas tipid. Isang double mint tatagal ng 4 na oras, patay tayo dyan. Hindi ako pwede. Kasi nga, pustiso ako, baka dumikit Mary Grace Santos, Agree po ako sana tumakbo si Atty. Claire sa Senado para mabawasan ang mga may mental health doon. Totoo, Ramon Valencia, shout out. Bossing, bilang tao, kung may malasakit si Sara sa mga estudyante, kusa na siyang bababa dahil may report pala na bagsak ang rating ng mga sa pamamahala ni sa pamamahala sa DepEd. Delikadesa or pondo ng DepEd. Kumusta na lang sa mga karaoke warriors sa pamilya mo? Dapat nga kaso nga wala, absent siya tinuro yung salitang delikadesa, may friend, Ramon Valencia ulit. Atty. Claire Castro for Senator. Sana mapanood ni Atty. Claire, Kukontent ko nga siya para marinig niya sigaw natin, Roberto Sayat Sr., shout out. BBM, bobo ka pa rin. Bakit? Ikaw ang laki ng atraso mo sa tax, di ba? Si Sara Intelligence Fund, winaldas in 11 days. Parehas kayo. Good work. God works in a mysterious way, sabi nga. Sira na ang mga ulo ng mga senador natin. God bless, Sir Ross. God bless, Roberto Sayat. Roberto ulit, BBM, ingat ka. Huwag masyadong tiwala sa kalaban, lalo kay Sara. Kapit ka lang sa asawa mo kay Lisa. Abogada yan. Asawa mo yan. Do or die. Mismo. Amado Galang, shout out, Karox, baka may gentleman's agreement si BBM kay Digong nyo. Kaya sobrang galit nila kay BBM. Baka, di ba? Marilo Pabian ulit, Dagdag ko pa po, tay. Ang tulad ni Sara bilang DepEd Secretary, yung may gera tapos inilagay si Sara na di man lang sanay humawak ng baril. Siya pa ang ginawang pinuno ng team. Kaya ang resulta, bulagta lahat ang team niya. Kasi ayaw gumana utak niya. At tila wala naman talagang masasabing good strategy. Tapos yung commander niya, ginawaran pa siya ng award. Di po ba nakakasuka talaga?
Talaga, oo. May award pa, di ba? Binigyan ng award. Oo, talagang walang makakita si His Excellency. Mag-isang oras na tayo, mga friend. Christian Chengnak, shout out, ha. Brother Eli Asisio, shout out. Si Atty. Enzo, paano naman kasi i-revoke ang PNP ang license ng mga baril ni Rapist Kibuloy? Untouchable nga po si Rapist Kibuloy. Pag tinats nila ang Rapist Kibuloy, yari sila kay the killer former president. Have a great PM po, Tatay Roque, and to all Roque Warriors. Mismo. Init na naman, mga friend. Yannick Ordobe, shout out. Sir Rox, kailangang umanib kay BBM ang gustong maging senador para matalo Team Hudas ng Davao. Yun ang paraan dahil malaki pondo. Attorney Robredo, Attorney Claire, Attorney De Lima, Tres Abogadas, Tiak, Tameme, Team China sa Senado. Isama si Trillanes, Attorney Jokno, di ba? Kung talagang gagamitin ng utak, kaso daming ang tangang butante, di ba, mga friends? Isang oras na tayo, mga boss, oh. Ha? Christian Cheng ulit, oh. Tyrox, ang expression ng mukha nyo po at mata nyo about sa nginata ni Mark Crooks, ecstasy, hindi niya matanggal-tanggal ang bubble gum, sino comment at Sara at depart squatari. Kasi naman, wag na nga po umasa yung mga naghahangad na tsugihin ni ecstasy, no comment Sara at Sara. Masasaktan lang kayo. Ako again and again, umpisa pa lang ng kunwaring girian nila. Therefore, I conclude na need pa ba i-memorize yan? Vision na nga, unitives yan eh. Ikaw talaga. Jane Labana, shout out my friend, ha. Enjoy ka lang dyan, ha. Christian Cheng ulit, oh. Remember po tayo, Rox, sa isang bahagi ni Lechon Manok at Sara, bago pa nila binuo ang unit teams, tambalos-los nila. Bago pa ang campaign time, usapan na nila yan. If gaano nila minanipula ang resulta ng botohan last summer 2022 election. Ganon din ang minamanipula ang kanilang bakbakan kuno. Christian Cheng ulit, oh. No, I beg to disagree, Tatay Rox. Sa bagay, di naman po same ang opinion ng bawat isa patungkol nga po dito sa usapin ng ICC. Ako po consistent sa every comment ko. Never yan makikipag-cooperate sa ICC. Hindi niya magagawang isurrender si Fentanyl Dugong sa ICC. Sa ising nga po. Mark my word. At ako pa rin po, Tyrox, never gigewang-gewang sa desisyon ko. Sa prinsipyo ko, kahit sino pa ang mga nag-aambisyon dyan na magpresidente, ako only ang pipiliin sa araw-araw, none other than ang walang bahid ng any bad and gusto kong maging presidente ng Republika ng Pilipinas ay ang tunay na pinuno, ang totoong Philippines President, Madam Atty. Leni Robredo lang. More power po sa inyong vlog, Tyrox. Ingat po always at ang family nyo. Salamat na. Oy, mission accomplished, mga boss. Pupunta pa po kasi ako ng ospital ngayon. Nakakumpay yung aking apo. Na-dehydrate eh. Nampating ako. Gastos na naman. Basta dasal, gano'n lang po yun, mga friend. Diba? Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless. Dasal. Sana nga po, paulit-ulit. Share nyo po to. Sana makarating to sa mga kinauukulan na kung pwedeng mag-rally yung mga kriminal, mas pwedeng mag-rally ang mga kawawang biktima. God bless. Good night, mga boss.